Bagsak na raw sa mga pastor ng mga Baptist at iba pang mga relihiyon ang Iglesia ni Cristo. Hindi raw iginagalang. Yun ang ano ni Epipanyo. Panoorin nyo. Oh, deserve nyo naman na talagang bigyan kayo ng magandang ano. Pero kung tatanungin natin kung nire-respeto ba yung reliyon ninyo, dahil tama yung ano nyo, ay wala. Sa mga pastor pa lang eh. Pastor pa lang, baksak na ang iglesia ni Manalo. Diba? O, sa pamunuan pa lang ng Adventist, marami akong tinawagan kagabi ng mga kaibigan ko Adventist. Sabi nila, kulto talaga yan. Tumawag. Mga kapatid, tinawagan daw niya yung mga kaibigan niya, mga pastor sa mga Baptist at iba pang relihiyon. Bagsak na daw. Bagsak ang Iglesia ni Cristo sa kanila. Nagpaapin, humingi siyang tulong sa mga pastor at sa mga kapatid na dati kapatid pero tiniwalag, sa mga fallen angels na makaawa na itong si humahanap ng kakampi, diba? Din ako sa mga kaibigan kong mga Katoliko. O ano sabi ng mga layman, mga ano, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ipapanalangin ka namin. Buti na lang nandiyan ka, Epipanyo Labrador. Kasi kung wala, habang buhay mamamayagpag. O, di ba? Nagpapaawa effect sa mga kababayan nating mga Katoliko itong si Epipanyo Labrador. Na ipinapanalangin daw siya at ipagpatuloy lang kasi pinapalakas niya yung loob niya eh. Pinapalakas niya yung loob niya na ipagpatuloy niya yung ginagawa niya. Iwan ko lang kung talagang papatuloy yun. Kung patuloy na patuloy at lumabas na yung maraming kaso sa'yo, iwan ko lang kung damputin ka na kung makapagpatuloy pa siya, di ba? Kasi crime yun eh, yung cyber libel, crime yun. Diba? Paninira, moral defamation, ano pa yun? Ang dami ginagawa niyang paninira na wala namang mga ebidensya, konkretong ebidensya. Kaya napakahirap na paniwalaan itong si Epipanyo. At ito nagpapa-awa effect, di ba? Na parang nagpapa-victim. Akala mo siyang biktima. Yung pala siya naman nagminura, di ba? Nakakaano talaga. Habang buhay mamamayagpag, yung iglesia ni Manalo, na ginagamit lang yung pangalan ni Cristo. Pero kung ginagamit nila yung pangalan ni Cristo, pero hindi sila naniniwala anak ng Diyos si Cristo. Mas naniwala pa sila na anghel si Malaki. Isipin nyo, hindi raw tayo ng mga iglesia ni Cristo naniniwala na itong si Cristo, ang Panginoong si Cristo ay hindi anak ng Diyos. Mali na naman ang ginagawa nito kasi mali na naman ang paliwanag ni Epipanyo. Hindi mo ba alam, Epipanyo, hindi mo ba alam na napakalaki ng paggalang namin sa Panginoong Jesucristo? Dahil ang pagkilala namin, hindi lang siya basta tao, Panginoon, ginawang Panginoon, tagapagligtas, at ginagalang namin yan. Siya ang ulo ng iglesia, kaya nga tinawag kami na Iglesia ni Cristo. Tapos sasabihin mo na hindi kami naniniwala na si Cristo ay anak ng Diyos. Wala. Gago talaga itong si Epipanyo. Na kung saan mas naging mataas ang kalagayan ni Manalo kesa dito kay Jesus Christ. Yung kagaguhan. Isipin mo, mas mataas pa raw ang kalagayan ni Felix Manalo kaysa kay Cristo. Hindi naman yun ang turo sa Iglesia ni Cristo. Wala talaga ito kasi naniniwala itong si Epipanyo sa mga sabi-sabi at mga chismis na porque ipinapangaral ng Iglesia ni Cristo na tao si Cristo, talagang tao naman. 'Di ba? Kasi nga nang nagbuntis ng kanyang si Maria, nagdadalang tao, 'di ba? Hindi naman nagdadalang Diyos. 'Di ba? Naging bata, tinuli, pinatay. Hindi lang pinatay. 'Di ba? Ipinako sa krus. 'Di ba? Saan ka nakikita ng Diyos na tinuli? At may Diyos bang ipinapanganak, Epipanyo? Wala ka talaga. Ang tunay na Diyos ay Espiritu. Yan ang nakatala sa 1:4:24. Sitasan kita ng talata eh. Diba? Sa John 4:24 nakasaad, God is a spirit.
and it must be worshipped spiritually. Di ba? English yun. Bakit hindi mo alam? Dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay espiritu. At yun, kailanman, hindi mawawalang saysay ang mga binitiwang salita ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos. Mismo si Kristo nagsabi, ako ay tao, nagsaysay sa iyo ng katotohanan. Oh. Tapos ikaw ipipan nyo, sasabihin mo, Diyos si Kristo. Ay mali. Sinasabi na nga ng Kristo na siya ay tao, nagsaysay ng katotohanan, na narinig niya sa Diyos. Tapos ikaw sasabihin mo, ay ikaw Kristo, Diyos ka. Gago. Di bubo. Mahina naman. Oh. Biyo-biyo. Nako. Ang liwa-liwanag ng paliwanag ng Kristo. Diyos kumiyo. Di ba? Mahirap talaga. Sige, ituloy natin ang paninira ni Epifanio. Doon pala masasabi mo ng kulto tong mga to. Oh. Masasabi mo ng hindi sa Diyos tong mga to. Kita mo. Di ba? Pero ganun pa man, isa lang masasabi ko sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Hindi niyo matatakot si Epifanio Labrador dahil mas higit na mas maraming sumusuporta sa akin kaysa sa inyo na nananakot sa akin. Kagabi lang. Salamat sa mga politikong nagpaabot sa akin ng message. Ayoko na lang banggitin dito. Oh, di ba? Nagpa-awa effect na naman. Victim naman siya. May mga politiko raw na tumawag sa kanya at sumusuporta. At mas marami daw ang naniniwala sa kanya. 160 subscribers lang naman ang channel mo. Samantalang sa mga kapatid, million. 162,000 lang ang subscriber mo. Samantalang ang ka-Eduardo. Ang pamamahala namin ang nagpatawag, million. O sino ang mas marami? Million, 162 subscribers. Wala ka talaga, Epifanio. Iwan ko sa'yo. Kung lahat ng Katoliko sumusuporta sa'yo, dapat milyon ang subscriber mo. Oh, di ba? Kung naniniwala sa'yo, kung talagang naniniwala ang lahat ng Katoliko, ng mga ka-relihiyon mo, na totoo yung mga sinasabi mo, dapat sana sila nag-subscribe sa'yo. Supporters kanila. Diyan pala hindi na nakikita ang kaisahan nyo. O mas marami pang sumusubscribe na Katoliko sa mga INC members ng mga vlogger. Kasi bakit? Daman nila yung tunay at totoo na yung honest na mga binablog nila. Ikaw puro ka kasinungalingan, puro bintang, puro haka-haka. Wala kang napapatunayan. Isa lang ang napatunayan namin. Siguro pango ang ilong mo kasi lain nakakapagkasimas. Pango. Dalayo ko rin silang pag-initan ng mga igling. Sa totoo lang. Yes. Salamat din sa inyo. Dahil sa inyo, pinasikat nyo ako. Ba't ako pinansin ng Iglesia ni Manalo? Kasi alam nila totoo yung sinasabi ko eh. Kasi kung hindi totoo yung mga sinabi ko, hindi ako papansinin ng mga to. Dahil totoo yung sinabi ko, di ba? Ayun, nagkagulo. Ganito. Di ba? Pinasikat daw siya ng mga Iglesia ni Cristo. O, magpasalamat ka, pinasikat ka. Sumikat ka sa kaanuhan mo. Kamumura mo, di ba, Mr. Mura? Di ba? Kaya, mumurahin lang talaga. Kailangan mo talagang murahin. Pero hindi namin gagawin yun kasi kami mga anak ng Diyos. Ikaw kampon ka. Kampon ka ng kadiliman. Kampong ka ng may engkanto. Matikbalang, suwang, sigbin. Hindi ka lang mongoloid. Isa kang kampo ng mga duwindi. Bakit duwindi? Kasi ang ilong mo ang liit. Diba? Duwindi ka. Nako, Epifanio, isa kang dakilang duwindi. Itong ganito pala, sabi nga nung isa sa mga tagahanga ni Ka Angel, sabi niya, Supremo Epifanio Labrador, alam niyo ba, bato kami nag-rally noon? Kasi gusto po namin ihiwalay yung reliyon sa politika. Kasi po nagagamit po ng pamunuan ng Iglesia ni Manalo yung mga politiko para magkapera yung reliyon na to, na kung saan ang napupunta yung pera niya na binibigay ng mga politiko sa bulsa ng mga namumuno o doon sa Board of Trustee. Yung naalala ko na. Hindi ko alam yan pero naalala ko na ngayon. Yung tinatawag na Board of Trustee. Lahat yan pala. Milyon-milyon ang kinikita niya kada buwan. Grabe. Power. Huh?
So, sabi nila, mayroon pa nagsabi sa akin na itong iglesia ni Manalo, hindi ito may tuturing na isang reliyon, kundi isang kumpanya. Isang kumpanya. Maituturing ito na isang kumpanya na kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa... Oh, ganyan. Yung mga salita mo, Epipanyo, na sinasabi mo ay bunga lang yan ng inggit na namamayani dyan sa puso mo. Dahil hindi kaya yan ng ibang relihiyon. Ganun lang naman yun. O, di ba? O mga kapatid, kumpanya daw ang ating relihiyon, ang Iglesia ni Cristo, kumpanya. Pero kung titingnan mo, ang nakarehistro, relihiyon, di ba? Wala talaga ito titingnan. Sige, hanggang dyan na lang muna. Kakain muna tayo. Para bukas ay may lakas na naman tayo. Huwag natin itong patulang si Epipanyo, kawawa na eh.